Come on. Tatayo tayo. Babati ka. 5 tao. Ilan? 5 tao. Babatiin mo. Magandang hapon. Maganda ka pa sa hapon. Ikot ka, ikot. Come on. Come on, come on. Kausapin mo yung mga hindi mo kilala. Amen. Thank you, Jesus. Are you excited this afternoon? Amen. Sabihin mo rin, pwede na kayo mo po. Sabihin mo din sa katabi mo, February na. May ka-date ka na ba? Charis, meron ako Hindi, meron akong papakilala. Amen. February na ang bilis. Dino dito, nasa January pa din siya. Amen. February na naman. Pag February, lagi pinag-uusapan natin. Pag-ibig. Si Charis lang. May pag-ibig ka na ba, Charis? Magandang hapon din po sa mga nasa online. Comment po kayo dyan. Good afternoon. Tag po kayo. Share nyo na rin po yung live. Amen. Kapag February talaga, usapin niya ng pag-ibig. Tama ba? No? Makakakita tayo sa kalsada ng mga babaeng mayayabang. May dala-dalang bouquet. Pag binibigyan ako ni Maynard ng bouquet, naiinis ako pag sa bahay siya nagbibigay eh. Bakit hindi sa labas? Paano ko ito ipagyayabang? Mayabang. No? Makakakita ka ngayon ng mga magjojowa, nagde-date, magka-holding hands, pa-sway-sway pa. Amen. Okay lang, hinanap niya yung mama niya eh. No? Makakakita ka ngayon ng mga, yes, hindi, okay na ako dito, gusto ko to. Okay na yung boses ko. I love it. I love my voice. I love but. Ganda eh. Dapat ganito din ah. Hello? Oh? Ito ata yung lobat eh. Hello? Hello? Ano yung sinasabi ko? Makakita po tayo ng mga magjowa, no? Kaya mag-partner, nag-holdingan sa sa SM, kahit di nagpaalam sa leader. Naku, sinasabi ko po sa inyo, ha? Rupa, umamin na kayo ni Reggie. Huwag kayo magpahuli sa pastor nyo. Tama, pag February talaga, parang yung pag-ibig nasa paligid. Andyan din yung mga bitter. Ayan nauna na magsalita. Mga bitter. Okay. No, so, sino po may mga asawa na? Yung mga, wow. Yung mga lalaki, i-date nyo naman yung asawa nyo. I-date nyo naman, hindi yung puro utos kayo. Yung mga babae naman, mga nanay, sino mga may asawa? Paganda lang kayo, guys. Wow! Ilutin nyo naman ang mga mister nyo. Ay, talaga, nung picture niya talaga. Welcome po. Pasok po kayo. Ay, sila Glimmer pala yan. No, sa mga single po, sino mga single? Ipanalangin natin ang ating bansa. Ang tindi ng nangyayari sa Pilipinas. Manalangin ka. Amen. Pero seryoso, no, pag February talaga usapan pag-ibig eh. Amen. No, sino po nakaabot rito ng slam book? Yung mga 1995, mga 30 na ngayon taon. Oh my gosh. Sino yung hindi nakakaalam ng slam book? Wow, Michael. Michael. Amen. Di ba sa slam book, meron doon lagi tanong, what is love? Charis, what is love? Love is him. Char! Ano yung him? Maliit na H, malaking H? Malaking H. Wala, parehas sila ng sagot sa second service. Sino naisip nyo? No, pagka nagsumasagot ako dati, what is love? Love is blind. Kaya mong gawin lahat, di ba? Bulag-bulagan, kahit ginugulpi ka na, okay lang yan, mahal niya ako kasi he touched me. At least ginugulpi ka, di ba? Lord. No, o kaya nilagay niyo, love is like a rosary that full of, sabi ng Kristiyano,
Nagro-rosaryo, Lord, sana sagutin niya na ako. Amen. Hindi ko alam kung ano ang definition mo ng love. Tingnan natin yung nanay. Tita Ami, for you. Nakaabot ka ba ng stambuk? Kala ko Facebook na agad. Ano po para sa'yo ang love? Para sa akin yung love, unconditional love eh. Para si Ra. Para si Ate Tin talaga yung nagsasalita. No? Parang siya. Last na lang, si Vincent. Tawa kasi siya ng tawa, sabi niya, Vincent, para sa'yo, ano yung love? Wow! Christian, parehas kayo ni Charis ng sagot. Bakit? Totoo naman, parehas sila ng sagot. Amen. Hindi ko po alam kung anong definition mo ng pag-ibig or definition ng mundo ng pag-ibig. Pero sino dito gusto niya malaman kung ano ang pag-ibig sa point of view ng Biblia? Amen, no? Sa Bible po, kapag inaral mo po ang salita ng Diyos at gusto mong makuha kung ano yung meaning ng isang word, meron po tayong tinatawag na rule of first mention. Sabi mga first mention. For example, gusto mong makuha yung meaning ng sacrifice, hanapin mo ngayon saang verse siya unang binanggit. Okay? Gusto mong mahanap yung meaning ng ng sapatos, hanapin mo ngayon saan siya unang binanggit. O kaya, barya, hanapin mo saan siya unang binanggit. That's the rule of first mention. Na kung gusto nating maintindihan ano ang point of view ng pag-ibig, sa point of view, ano ang pag-ibig, ano ang love, sa Bible, no, tingnan natin ngayon, ano ang first mention or saan unang na-mention ang word na love. Are you ready? Sino dito alam niya saan na-mention ang unang mention ng love? Okay, labas natin. Genesis 22 verse 2. Ewan ko kung na-edit nila yung pinaka-verse. Ayan, andyan yan eh. Andyan. Ayan oh. Yes, verse 2 yan ha. No, sabi dyan, then God said, take your son, your only son, whom you love. Lakasan niyo po. Love. Isaac, and go to the region of Moriah, sacrifice him there as a burnt offering on a mountain I will show you. So ang first mention po, unang pagkakabanggit sa word na love ay matatagpuan sa Genesis 22:2 na may context na kung saan it's about the love of the father to his son. Pagmamahal ni Abraham sa kanyang anak na si Isaac. Okay? Now, sino pong nakakaalam ng story na yan? Patingin po ng kamay. Sikat na story yan kung saan inalay ni Abraham si Isaac sa bundok, doon sa lugar ng Moriah para i-offer kay Lord. And we know the story. Pero po para sa mga di nakakaalam, gagawin natin, babasahin natin yung story gamit ang Pinoy version. Okay ba? No, gagawin natin, kagaya ng first and second, tatayo tayo lahat as a respect for God's word and then babasahin natin from Genesis to Revelation. Sabi natin, uy. Hindi, ano lang yan, 19 verse lang, no? Basahin natin yung buong story. Sige, tatayo tayo lahat. Thank you, Jesus. And babasahin natin with with action, with emotion, with feelings. Amen. Read, palabas po ako. Genesis 22, 1 to 19. 1, 2, 3, go. After ng ilang panahon, tinest ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos. Abraham, sumagot naman siya. Nandito po ako, ano mo yun? Sabi ng Diyos, isama mo ang anak mo, ang kaisa-isa mong anak, si Isaac, na mahal mo, at pumunta kayo sa lupain ng Moriah. Ialay mo siya sa akin bilang sacrifice. Doon sa bundok na ipapakita ko sa iyo. Next. Kinabukasan, nung pangatlong araw, natanaw ni Abraham yung lugar na pupuntahan nila. Sabi niya sa mga alipin niya, dito na muna kayo kasama ang donkey. Punta kami doon ng baka. At mag-worship
Tapos, babalikan namin kayo. Tatay! Sagot ni Abraham. Sabi ni Isaac, meron tayong pampaapoy at mga kahoy. Pero nasaan yung tupa na iaalay natin? Si Abraham, ang Diyos ang magbibigay nun. Kaya, gumawa si Abraham ng altar. Tapos, kinuha niya ang kutsilyo para patayin ang anak niya. Na galing sa langit. Abraham! Abraham! Huwag mong saktan ng bata. Huwag mo siya gawan ng kahit ano. Alam ko ngayon na may takot ka sa Diyos kasi hindi mo pinagdamot sa Kanya ang anak mo. Yung kaisa-isa mong anak. Tumingin si Abraham sa paligid at ayon, may nakita siyang lalaking tupa na sabit yung sungay sa mga sanga ng mababang puno. Kinuha ni Abraham yung tupa at yun ang inalay niya bilang sacrifice imbes na yung anak niya. Tinawag ni Abraham ang lugar na yon na si Lord ang nagbibigay. At hanggang ngayon, sinasabi pa rin ng mga tao na sa bundok ng Lord, siya ang nagbibigay. Mula sa langit, tinawag ulit ng anghel ni Lord si Abraham. Ito ang sinasabi ni Lord. Sumusumpa ako sa aking pangalan dahil ginawa mo ito at hindi mo pinagdamot ang iyong anak, ang kaisa-isa mong anak, sobrang ibibless kita at pararamihin ko ang mga anak mo. Sing dami ng mga stars sa langit at mga buhangin sa dagat. Tatalunin ng mga anak mo ang mga kaaway nila at hihingin ng lahat ng bansa na i-bless ko din sila kagaya ng pag-bless ko sa lahi mo. Mangyayari lahat ng ito kasi sumunod ka sa akin. Tapos noon, bumalik si Abraham sa mga alipin niya at magkakasama silang pumunta sa Beersheba. Doon tumira si Abraham. Palakpakan natin ang salita ng Diyos. Mananatili tayong nakatayo. Tataas natin ang ating mga kamay. Mananalangin tayo. Panginoon, napakabuti mo. Ikaw ang Diyos ng pag-ibig. Ikaw ang Diyos na patuloy na nagmamahal sa kabila ng aming mga pagkakasala. Patuloy na umaabot. Patuloy, Lord God, na nagpaparamdam, Panginoon, ng pagmamahal sa amin. Kahit kami ay hindi karapat-dapat. Ngayong oras na to, inaalay namin sa iyo mula umpisa hanggang gitna, hanggang dulo. Ikaw po ang gumalaw, Holy Spirit. Ikaw ang may kakayahang magbago ng puso. I pray you ready our hearts at hayaan mo maging enough, maging matabang lupa ito, Panginoon, na readyng mataniman at Lord, mamunga ito sa buhay namin. Salamat. I rebuke lahat ng familiarity, I rebuke lahat ng gawa ng kaaway sa pangalan ni Jesus at tanging kapangyarihan mo lang ang maranasan namin ngayong hapon na ito. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Sige po, pwede na po tayong maupo. No? So, sa kwento na to, sino po na-gets niya yung kwento? Di ko na i-elaborate, no? So, sa kwento na to, unang lumabas ang salitang pag-ibig. Ang salitang love. Okay, now dito, titingnan ngayon natin, dito mismo sa story, kung ano ang lens or kung ano ang POV ng Bible pagdating sa pag-ibig, no? Kaya title ng pag-uusapan natin ngayon, ang pag-ibig. Okay? Now, tingnan natin. Ang pag-ibig sa Bible ay laging may kinalaman sa number 1, pakikinig.
Sabi mo sa katabi mo, makinig ka. Sa kabila rin, makinig ka. Nung tinawag po ni Lord si Abraham, ang sagot niya po, "Here I am, Lord." Nung tinawag ni Lord si Abraham, sagot niya, "Nandito po ako." Ano po yun? Alam niyo po ba na sa Bible, iilan lang, bilang lang po sa daliri, yung mga taong nagsabi ng, "Here I am, Lord." Okay na? No, bilang lang po sa Bible, yung mga taong nagsabi ng, "Here I am, Lord." At lahat po sila, nung nagsabi silang, "Here I am, Lord," lahat sila ay ready sa kung ano ang ipapagawa ng Diyos at willing sumunod dahil bakit? Mahal nila si Lord. At isa po si Abraham doon. No? Attentive po si Abraham sa boses ng Diyos. Okay? At sa katunayan, ang pinakaugat po, bakit nangyari ang storya na yan, ay dahil meron siyang narinig. Dahil siya ay nakinig. Paano kung tinawag siya ni Lord, Abraham, tapos hindi siya nag-respond? Amen. Wala po yung story na yan. So lumalabas na ang pundasyon ng lahat ng nangyari dyan ay dahil meron siyang narinig at siya ay nakinig. Alam mo, tingin po kayo sa akin, pag mahal mo, pakikinggan mo. Amen. Sino po dito, meron po siyang nakausap, no? Kaya magjowa na lang, mag-asawa na lang. Nagraran ka sa kanya ng mga problema mo sa buhay, ng sakit ng heart mo, ng tampo mo. Tapos sabi niya, "Ang drama mo naman." O kaya sabi niya, "Dami mo naman sinasabi, bahala ka dyan." Amen. Di ba? Ang gusto mo lang naman ay mapakinggan. Mararamdaman mo ba na mahal ka, tas ganun yung sinabi sa'yo? Ang dami mong sinabi, tapos di ka pinapakinggan, nagsiselfone lang siya. Di ba? Mararamdaman mo na mahal ka kapag pinapakinggan ka. Kung tayo nga, gusto natin, pinapakinggan tayo, paano pa ang Panginoon? "Lord, mahal kita," pero hindi ka nakikinig. Alam mo, kapag mahal mo, imposible hindi mo marinig. Sa katunayan, kapag mahal mo nga, kabisado mo yung boses. Nasa malayo pa lang yan, pagbukas ng pinto, may nagsasalita, 82. Ay, kilala ko yun. Sino yun? 1, 2, 3. O, diba? Kahit marinig mo lang 82, alam mo yung boses ng 82. Asa si Bia? Asa kids, diba? Hindi niya naman maririnig. Alam mo tama? Kahit nakapikit ka, pag narinig mo na yung boses ng asawa ko yun galit na naman siya. O kaya, kahit nga hindi pa nagsasalita, nag-aayos pa lang ng kama, tas galit. Naiintindihan mo na Kabisado mo, kapag mahal mo, kabisado mo. At si Abraham, mahal niya ang Diyos, kabisado niya ang boses ng Diyos. Kabisado niya ang tinig ng Diyos. Alam mo, ang anak, kabisado ang boses ng tatay. At kung anak tayo ng Diyos at mahal natin siya, kabisado natin ang boses niya at ang paraan niya ng pakikipag-usap. May nagtanong po sa akin one time, unbeliever, sabi niya, paano mo naririnig si Lord? May nagtanong din ba sa inyo nun? Hindi ba guni-guni lang yan? Hindi ba ikaw lang yan? No, tapos hindi ako makasagot. Kasi hindi ko ma-explain sa kanya na kahit nasa banyo ako, naririnig ko si Lord. Kahit nasa sasakyan ako, naririnig ko si Lord. Sino dito naranasan mo na nasa banyo ka, tapos parang may biglang conviction sa'yo? Diba? Sabi sa'yo, maligo ka naman. Si Lord yun. Hindi, pero seryoso, nasa sasakyan ka, nasa jeep ka, di ba? Tapos biglang merong impression sa'yo, may biglang binaba sa'yo, yung katabi mo, ipag-pray mo. Lord, nangyari yan sa akin. Nasa jeep po kami, umuulan, nandun ako sa may bandang pintuan ng yung sakayan. Yung katapat ko, magtatay sila, yung tatay pilay. Tapos yung anak niya, siya yung nag-aalalay sa tatay, nandun ako sa ulan. Tapos biglang may prompting si Lord, pag-pray mo. Lord, pa-ever kami nun, paliko na So isang onti na lang yun, malapit na yun. Lord, paliko na ipag-pray mo. Lord, nasa daanan kami, baka may sumakay. Ipag-pray mo. Lord, umuulan. Ipag-pray mo. Alam mo, ang pangalan pa nga nung anak Aaron No, alam mo, pinag-pray ko. Sabi ko, Lord, sige, kung ikaw to, walang sasakay. Kasi nga magkatapat kami. So, hawakan ko yung paa niya. So, makakaharang kami sa daan. Alam mo, traffic, walang sumasakay hanggang matapos yung prayer. Nandun kami sa dulo. Pinag-pray ko siya. Tapos after mag-pray, yung
anak, parang mangyak-ngyak. Ang ginawa ko, pumunta ako sa bandang unahan, sa driver, tapos di na ako tumingin mula hanggang makababa. Hindi ko ma-explain na sa maraming pagkakataon nangungusap ang Panginoon. Amen. Pwedeng kahit simpleng natutulog ka sa panaginip, nangungusap si Lord. No? Lalong-lalo na sa salita niya. Laging i-confirm ng salita niya. No? Kaya nga sa Bible, sa Book of John, kinumpare po ang mga disciple na na parang tupa. Sabi mo nga sa katabi mo, tupa. Dahan-dahan ha? Baka magkamali. Okay, at sabi ng Bible, my sheep knows my voice. At ang sheep, hindi yan basta-basta nakikinig sa sa stranger, sa thief, sa magnanakaw. Ang papakinggan niya, ang susundin niya, yung pamilyar na boses sa kanya at yun yung boses ng shepherd niya. Amen? Na lumalabas, ang pakikinig pala natin sa Diyos ay nagde-demonstrate ng pagmamahal natin sa Kanya. Hindi kasi pwede, Lord, mahal kita, pero sarado ang tenga mo. Magsisimula lahat sa pandinig. Ang tanong, may naririnig ka ba? Ang tanong, may naririnig ka pa ba? Amen? How sensitive are we pagdating sa boses ng Diyos? No? Alam niyo po, buong buhay ni Abraham, na-build po yung talas ng pandinig niya sa boses ng Diyos. Why? Tanungin niyo ako bakit? Kasi lahat po ng desisyon niya ay laging palapit sa Ama. Kahit saan siya magpunta, lagi kakausapin niya ang Diyos. Lagi magbibuild siya ng altar. Lagi mag-worship siya. Wala po siyang ibang ginawa kundi lumapit sa Diyos. Sino dito gusto niya tumalas ang pandinig niya sa Diyos? Lumapit ka. Di ba kapag malayo, hirap marinig? Pero pag malapit, kahit bumulong ka lang, kahit bulong lang ng Panginoon, mabubuhay ka. Pag malapit ka sa presensya ng Panginoon, sa salita ng Panginoon, mabubuhay ka. Amen. Problema, kaya hindi natin alam yung gagawin kasi ang layo natin sa instruction niya. Pray tayo ng pray, Lord, ano bang will mo? Yes, Bria, sabi ko sa iyo eh. Lord, ano bang gagawin ko? Lord, anong next step? No, pray tayo ng pray. Anong kalooban ng Panginoon? Pero sarado ang Bible natin. Suspect. Pray ng pray, Lord, kausapin mo ko. Pero sarado yung Bible niya. Amen. Kung gusto mo makarinig sa Diyos, buksan mo ang Bible mo. Kung gusto mo marinig ang boses niya, buksan mo ang iyong Biblia. Amen. Sana marinig natin ang instruction ni Lord. Nasa PowerPoint po yun. Amen. Sana marinig natin yung instruction ni Lord. Gustuhin natin na mahalin ng Diyos. No, makinig tayo at madedevelop po yun sa intimacy. Sa relationship kay Lord. Diba? Kapag intimate ka sa tao, lalo mo siyang minamahal. Tama ba? Lalo mo siyang maririnig. Gusto natin tumalas yung pandinig natin kay Lord. Lapit ka. Nagkasala ka, lapit ka pa din. Kasi mas lalong kailangan mo lumapit. Kasi di mo alam gagawin eh. Kailangan mo ng instruction, kailangan mo ng leading. No, ang susi palagi ay intimacy. Habang lumalapit ka sa Diyos, tumatalas ang pandinig mo. Pabalik ako ng slide. Habang lumalapit ka sa Diyos, tumatalas ang pandinig mo. Kaya minsan, nahihirapan tayong makarinig kasi imbis na palapit ng palapit, palayo ka ng palayo. Nakakita ka na ba ng Sige, Lord, yes. Okay. Sige. Hanggang hindi mo na siya marinig. Hanggang hindi na malinaw ang lahat. Alam mo kung bakit malabo? Alam mo kung bakit blurred yung instruction? Kasi ang layo natin. Maniwala po kayo sa akin, sumasagot ang Panginoon. Amen. No? Kung ang mangyayari, minsan, may instruction na si Lord, pero dahil ang layo natin sa Kanya, ang layo natin sa salita niya, di natin naririnig, kaya ang tendency, nagiging lukewarm tayo. Sino dito nung hindi ka nag-devotion, parang may something sa heart mo. Tapos hinayaan mo lang, umabot na ng weeks, umabot na ng months, umabot na ng taon, hanggang nakasanayan mo na. At ang sasabihin mo, Lord, parang di mo na ako kinakausap. Baka balik na rin tayo na, Lord, nak, ako ang hindi mo na kinakausap. Ako ang hindi mo na pinapakinggan. No, alam mo, kung mahal natin ang Diyos, mahal natin ang salita at ang presensya niya. Sino dito mahal niya si Lord?
makinig ka. Hindi pwede, Lord, mahal kita. Pero may sinasabi na siya, sarado pa din ang tenga mo. Amen. Maniwala ka sa akin, makakarinig ka kung i-intentionin mo siya. Kung i-intentionin mong lumapit. Kung i-intentionin mo siyang hanapin yung salita niya. Kaya lang ang problema, baka nandun ka naman na. Okay, nagbubukas ka ng Bible mo, nakakarinig ka naman. Ang problema, mas mahirap to. Mahirap na yung di ka nakakarinig, pero mahirap yung nakarinig ka, pero nagbibingi-bingihan ka. Bakit? Kasi may kinalaman na yon sa tigas ng puso. Mahirap na yung wala kang marinig na instruction kasi maliligaw ka, mas mahirap pa yung may naririnig ka, tapos matigas ang puso mo. Tapos nakasarado ang tenga mo. May sinasabi na si Lord, pero ini-ignore natin. May conviction na, pero nagja-justify pa din tayo. Sabi ng Bible, when you hear His word, do not harden your heart. Pag narinig mo siya, huwag mong tigasan ang puso mo. Amen. Kaya nga po, sa kwento na to, hindi lang, ilang beses pong nakinig si Abraham sa story. Tama? Madaming beses. Pero hindi siya nag-end sa nakinig lang siya. No? Lumalabas na ang pag-ibig ay hindi lang patungkol sa pakikinig. Pero number 2, may kinalaman din ang pagsunod. Una, sa pakikinig, then sa pagsunod. Kasi baka yung narinig mo, may instruction, tapos later on, di mo din naman sinunod. Baliwala yung narinig mo, kundi mo rin naman susundin. No? Kasi baka narinig mo lang, pero wala ka namang ginawa. Hindi po yun pagmamahal. Bakit? Kasi ang totoong nakikinig, susunod. At ang totoong nagmamahal, susunod. Amen. Sino dito naniniwala siya na ang standard ng Bible pagdating sa pag-ibig sa Kanya ay hindi I love you, Lord, but I obey you, Lord. Kaya nga sabi po sa John 14:15, if you love me, keep my commands. Hindi sinabi ni Lord, for you to show God na mahal mo siya, sabihin mo araw-araw, I love you, Lord. Okay yun. Pero hindi yun ang nagpapatunay ng pagmamahal mo sa Kanya. Ang nagpapatunay ng pagmamahal mo sa Kanya, yung willing kang sumunod. Yung you keep His commandment. No, sabi pa ng John 14:23-24, Jesus replied, anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them, and we will come to them and make our home with them. Anyone who does not love me will not obey my teaching. These words you hear are not my own. They belong to the Father who sent me. Tingnan mo maigi, oh. Ang expectation lang ni Lord na susunod yung nagmamahal sa Kanya. Kung di mo siya mahal, walang expectation si Lord sa'yo. Gawin mo gusto mo. Kasi hindi mo siya mahal eh. Pero kung mahal mo siya, expectation niya, susunod ka. Kasi sabi mo, mahal mo siya. Dalawa lang yan. Hindi pwedeng nasa gitna. It's either mahal mo siya o hindi. Yun lang yun. It's either susunod ka o hindi. Yun lang yun. Walang nasa gitna. Amen? Walang expectation si Lord sa'yo. Kung di mo siya mahal, okay lang. Pero kung mahal mo siya, susunod ka. Why? Because we demonstrate our love through obedience. Hindi lang pakikinig, pero pagsunod. No, at kung titingnan po natin, yung word na obedience, sa gitna po niyan, may word. Ano nakikita nyo? Die. Okay? Sa gitna ng salitang obedience ay may pinaka-importanting word pagdating sa pagsunod. Ano yon? Yung mamatay. Hindi po literal na mamatay ka. Pero dahil ganun ang pagsunod, may mamamatay. Anong ibig ko sabihin? Sa obedience, kailangan mamatay ang sariling gusto para mabuhay ang kalooban niya. Sa obedience, kailangan mamatay yung sariling diskarte para ano? Para mabuhay ang kapangyarihan niya. Sa obedience, kailangan mamatay yung katigasan ng ulo para ano? Mabuhay ang pusong handang magsakripisyo. Alam mo, sa obedience, kailangan mamatay yung talino lang ng mundo. Para ano? Para mabuhay ang mas maganda niyang plano. Kung bakit nagdi-disobey ang tao? Kasi may hindi namamatay sa loob niya. Bakit magdi-disobey ang tao sa Diyos? Kasi gusto niyang sundin yung sarili niyang agenda. Bakit hirap ang disciple sumunod kay Lord? Kasi meron siyang sariling pinangahawakan. Alam mo, kailangan mamatay ng mga bagay na dahilan bakit hindi ka makapagmahal kay Lord ng buo. Amen. Sa obedience, ititest po
ang totoong pagmamahal. Sa obedience, talagang nagre-require ito ng kamatayan. Kaya si Abraham, ready siyang mamatay yung anak niya eh. Para sundin si Lord. Amen. Ready siyang patayin yung sarili niyang desire, yung pagmamahal niya sa anak niya. Ganong katindi yung pagsunod niya. Ready siyang may mamatay. Hindi mo kailangan literal na mamatay kasi may namatay na para sa iyo eh. No? Pero ang Christian life is about denying ourselves. That's being you. Yes. Yung mamatay ka sa sarili mong kagustuhan. Kasi enough sa'yo na what yung pinapagawa ni Lord ay magbabalik sa'yo sa kalooban niya. Alam mo, walang ipapagawa ang Diyos na magliligaw sa'yo. Walang ipapagawa ang Lord na hindi para sa ikabubuti mo. Lahat ng sinasabi niya, lahat ng instruction niya, lahat yan alignment para luminya ka sa will niya. At kapag hindi, yes, Bria. At kapag hindi tayo sumunod, no, nagyayabang po tayo. This is the sad truth. Mayabang ang mga disobedient. Bakit? Kasi mas maganda pala yung plano mo kaysa sa plano ng Diyos eh. Okay. Kasi mas okay pala yung thoughts mo kaysa sa thoughts ng Diyos. Okay. Kasi mas okay pala yung nafe-feel mo kaysa sa kung ano yung gusto ng Panginoon. Okay. Pero ang totoong obedience, nagre-require ng kamatayan sa sarili. Kamatayan ng sarili mong desire para sa desire ng Diyos. Kamatayan ng sarili mong pangarap para mangyari ang pangarap ni Lord. Kamatayan ng sarili mong kagustuhan para mangyari lang yung kagustuhan ni Lord. Alam mo, if we love God, we die to ourselves. Because it's no longer I who lives in me, but Christ alone. Through the presence of the Holy Spirit indwelling in us. Amen? Ang sakit po ng gagawin ni Abraham. Tama. But he obeyed God no matter what. Bakit? Isa lang dahilan niya. Mahal kita, Lord. Mahal kita. Kung nahihirapan kang mag-obey, sana bumalik ka sa isang dahilan bakit ka mag-o-obey. Mahal kita, Lord. Sino ito mahal niya si Lord? Makinig ka. Sino dito mahal niya si Lord? Sumunod ka. Kung mahal natin si Lord, sana mag-reflect yun sa mga pinipili nating desisyon sa buhay. Tama. Hindi kasi pwedeng mahal ng isang disciple ang Panginoon, tapos yung reflection ng buhay niya ay punong-puno ng disobedience. Noong 2009 po, nakarating po ako ng Life Keeper, nag-backslide ako ng 2010, bumalik ako ng 2013, pero hindi pa rin ako nagbago from 2009, 9, 10, 11, 12, 10, 11, 9, 10, 11, basta 6 years yun eh. Ba't tama ako sa per second? 9, 10, 11, 12, 13, 14. 10 pala dapat. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 6 na taon, ang nagre-reflect lang sa buhay ko ay disobedience. Alam mo, papatawarin naman tayo nila pag nagkasala tayo eh. Pero hindi ka ba napapagod na ang buhay mo puro enduring na lang sa consequences? Papatawarin tayo ni Lord kasi mahal niya tayo. Pero lahat ng ginagawa natin pag-disobey, lahat ng kasalanan, may kabayaran yan. May consequences yan. Ang tanong ko, hindi ka ba napapagod? Alam mo, nakakapagod kaya yung buhay ng isang Kristiyanong puro pagsuway ang ginagawa. Kasi bakit? Ang bunga ng pagsuway ay pagpapalo. Ang bunga ng pagsunod ay pagpapala. Imbes na ang nararanasan mo, yes, may struggle, may problema. Pero di ba ang sarap makaranas ng problema na hindi bunga ng disobedience mo? Tama? Imbes na ang nararanasan na natin ay pagpapala, pero dahil ang kulit natin, puro tayo pagpapalo, ang ine-endure na lang natin araw-araw, puro consequences. Hindi ka ba napapagod? Kasi bakit sabi ni Lord, pwede mo namang maranasan yung pagpapala niya, sumunod ka. Pwede mo namang maranasan, possible naman yung buhay na nararanasan yung paggalaw ni Lord, ang kailangan mo lang sumunod. Sabi mo nga sa katabi mo, mapagod ka na. Tama na yan. Kung totoong mahal natin ng Diyos, sana mag-reflect sa buhay natin yung buhay na sumusunod. Sana makita sa buhay natin. Sana magulat sila, grabe, mahal na mahal ako ng anak ko. Hindi dahil sinasabi niya, I love you, pero dahil sumusunod siya. No? Sana naman ngayong taon, maramdaman ni Lord yung pagmamahal mo kasi you decided to live a life of obedience.
Again, nagkamali, papatawarin tayo ni Lord. Pero wag kang magsettle sa palagi na lang enduring sa consequences. Okay na to, konting delay lang naman eh. Okay na to, ano lang naman eh. Okay na to. Wag kang magsettle sa okay na to. May pagpapala si Lord. May best. May ibibigay si Lord. Kung susunod ka lang. Amen. Sana mag-decide tayo ngayong taon na mapagod na tayo sa buhay na puro pagsuway. Amen. Nandito ka na lang din naman, naglilingkod ka na lang din naman. Bakit hindi ka pa mapagod? Na napapagod ka na sinusunod ang Panginoon, pero hindi ka napapagod sa katawan, nag-aapoy ka pa sa loob. Nagigets niyo po ako? Amen. Sana nagpapagod ka na lang din naman sa mga tamang bagay na. Hindi yung pagod na pagod ka, kaka-endure ng consequence. Matatapos ang consequence, tapos uulit ka na naman, another consequence na naman. Amen. Ilang palo pa ba ang kailangan para sumunod tayo? Ilang galaw pa ba ni Lord? Tama na yan. Sabi mo sa katabi mo, tama na yan. Sa likod, sabihin mo, sumunod ka na. This year, start compromising and be ready to obey Him. Dahil sa isang dahilan lang. Ano yon? Mahal mo siya. Isang dahilan lang. Babalikan mo isang dahilan lang. Mahal kita, Lord. Yun lang. Hindi ako susunod dahil sinabi ng leader ko. Pwede. Hindi ako susunod dahil lang sa pagpapala. Pwede. Pero pinakadahilan ko, ba't ako susunod? Kasi mahal kita. Bakit sumunod si Abraham? Mahal niya ang Diyos. Mahal niya si Yahweh, kaya niyang sumunod. No, at sana, katulad ni Abraham, kahit ang ibig sabihin ng pagsunod ay pagbitaw, sumunod ka pa din. Amen. Gawin mo. Bakit? Kasi ang pagmamahal, kahit may kirot, sana sumunod ka pa din. Bakit? Kasi ang pagmamahal ay hindi lang nade-demonstrate sa pakikinig, sa pagsunod, pero last sa pagsasakripisyo. Pangatlo, pagsasakripisyo. No, pwede kasi ito na yan. Gusto ko pong, hindi niyo po napansin, para siyang palala ng palala. Yung level ng pagmamahal mo kay Lord. Una, nakinig ka, sige, okay. Hanggang sa kinukonvict ka, sumunod. So, mag-i-step ka na. Ngayon, hindi ka na lang basta susunod. Magsasakripisyo ka na. Why? Tingin po kayo sa akin. Ganyan po ang buhay ng Kristiyano. Yung level ng challenges mo noon, ng testing mo noon, hindi na yan kaparehas ng testing mo ngayon. Everyday po, nagbabago yan at everyday, tinatanong tayo ni Lord, willing ka bang sumunod? Sumunod ka na ng una, sumunod ka na ng pangalawa, hanggang dadalin ka pa rin ng Panginoon sa mga pagkakataon na tatanungin niya kung susunod ka pa rin ba kahit masakit. Susunod ka pa rin ba kahit kunin niya yung mahalaga sa'yo. Susunod ka pa rin ba pag sinabi ni Lord na isacrifice mo yan, yung kaisa-isang meron ka para sa akin. Yun eh. No, alam niyo po yung sa harina, yung pag sinisip yung harina. Parang ganun po ang buhay ng Kristiyano. Pwede kasi sumunod ka ngayon, nalalampasan mo yung mga test hanggang sa umabot ka pa rin sa mas malalaki pang test. Ang tanong dyan, hanggang kailan ka susunod? Bakit? Kasi may mga tao huminto sumunod nung may kinuha sa kanila. Lord, bakit mo kinuha? Pangako mo to eh. Ayoko na. Sumunod naman sila ilang years ng buhay nila pero nung may kinuha sa kanila, ayawan na. May mga humintong sumunod nung may pinapabitawan na sa kanila pero masakit at di nila kaya. May humintong sumunod nung nasaktan na sila. Lord, ba't mo to inalaw? May mga humintong sumunod sa Diyos nung hindi na sila komportable. Lord, hindi naman ganito dati yung buhay ko eh. Ang tanong dyan, hanggang kailan ka susunod? At doon papasok ang pagsasakripisyo. Ibig sabihin ng sacrifice, susunod ka kahit may kirot. Susunod ka kahit masakit. Amen. Obeying God is easy until He tells you to let go of something you want to keep. Amen. Pansin nyo, lumalalim eh. Kasi gusto ni Lord i-test ka. Araw-araw, dadaan tayo sa testing. Para sa yung testing? Para ilabas ano ang totoong estado ng puso mo. Amen. Sinasala tayo, tinitest tayo, dinadaan tayo sa sifting process. Why? Para ilabas ano ba talaga laman ng puso natin.
Na para ba sinasabi nila, para siya artista, mahal mo ba ako dahil mahal mo ako o mahal mo ako kasi may kailangan ka lang sa akin? Sinong nagsabing artista na yun? Diba? Tinitest ni Lord, mahal mo ba ako o baka may iba na dyan sa puso mo? Ako pa ba? Ako pa rin ba? O baka may iba nang nakaupo sa trono ko sa puso mo. Kaya may testing para ilabas anong status ng puso mo. Kaya may sacrifice sa pagmamahal para makita ako pa rin ba talaga ang mahal mo. O baka may mas matimbang na sa akin. Baka may mas mahal ka na. No? Alam mo sa story, yung pinapasacrifice ni Lord kay Abraham ay kaisa-isa. Isa lang. Isa na lang. Alam mo kung bakit masakit yon? Actually, no, kung bakit siya masakit, kasi sacrifice is not about what you give, but what is left in your hand. Amen? Actually, previous verses, previous chapter, may pinalit go rin naman na anak kay Abraham eh. Sino? Si Ishmael. Previous chapter, sabi ni Lord, palayain mo na si Ishmael, si Hagar. Mahal pa rin ni Abraham yun, anak niya yun eh. Kahit ano yun, galing sa pilit yun, mahal niya yun. Pero in the previous chapter, in the lesser na masakit, hindi siya sobrang sakit, pero masakit, pinalaya pa din, pinaalis ni Lord. Pinalayo sila. Pinalayo yung anak niya si Ishmael. Hindi siya ganun kasakit. Bakit? May natitira pang isa eh. May Isaac pa. At alam ni Abraham na si Isaac, sa kanya maggagaling yung seed na magpupulfill ng pangako ng Diyos sa kanya. Okay? Kaya hindi ganun kasakit. Bakit? May natira eh. Amen? Pero paano kung ang pinapasacrifice ni Lord sa'yo ay yung walang matitira? Paano kung ang pinapasacrifice niya sa'yo ay yung mahalagang mahalaga? Paano pag ang pinapalet go niya sa'yo ay yung sobrang mahal na mahal mo na? Hindi ko na mabitawan. Grabe ang lalim na nasamahan namin. Hindi asawa mo baka bitawan mo asawa. Amen? Nagigets niyo po ako? Para bang tinutusok ni Lord yung puso na Abraham, iniisa-isa yung banat eh. Sabi niya, take now your son, your only son, whom you love, offer him as a burnt offering. Para kang inisa-isa nila. Ang sakit. Ang sakit kasi walang matitirang anak. Pero willing mag-obey at mag-sacrifice. Why? Because to love Him is to sacrifice for Him. Idadaan ka ni Lord sa testing kung saan masusubok ang sakripisyo mo. At kung susunod ka pa rin ba? Alam mo, mas masakit pa. Kasi sabi ng story kanina, di ba? After 3 days, nakarating sila sa lugar na kung saan sinasabi ng Panginoon. No? Imagine niyo po yun. Kasi wala pa namang sasakyan nun eh. Naglakad lang po sila. So it took them 3 days para makarating sa Moriah. Sa mismong place na pag-o-offeran kay Isaac. Imagine mo, sa 3 araw na yun, mas makirot yun. Bakit? Kasi alam mo eh, kailan mo mawawala. Siguro nung naglalakad sila, ano kayang ginagawa ni Abraham sa anak niya? Tapos hawak ni Isaac yung kahoy niya, no? Siguro sinasabi ni Isaac, no? Tara nga dito, akbay nga tayo. 2 days na lang. Siguro babanding sila, no? Mahal kita na ka. Basta mahal kita kahit anong mangyari. Diba? Sa 3 days na yun, pwede siyang magdalawang isip eh. Sa 3 days na yun, pwede niyang bawiin kay Lord yung commitment eh. Para bang, Lord, sige, sasacrifice ko na siya. Ile-let go ko na siya. 1 week bago kayo nag-usap, hindi na pala. hindi ko pala siya kayang bitawan, Lord. Wag na lang. Diba? Hindi ka magdalawang isip eh. Pero sa Abraham, sigurado siya sa gagawin niya. Mahal niya ang Diyos. Magsasakripisyo siya. Amen. Kung ako ang nasa posisyon niya, masakit. Ngayon, naisip ko nga, nung binabasa ko to, si Bria yun eh. Diba, kasama ko si Bria. 3 days kong inahagis-hagis, diba? Sabi niya siguro ni Bria, alay mo na lang ako, ma. Okay na ako, ma. Masakit, kasi isa lang eh. Walang matitira. At yung isa na yun, mahal mo pa. Makarit yun. At ganun po ang sacrifice, may kirot. Ang sacrifice, may sakit. Sacrifice pinches the heart. Why? Kasi kung hindi yan mapinch yung puso mo, hindi mamumove yan. Kung hindi natites ang puso, kung hindi masasaktan ang puso mo, hindi matites yan.
Kung hindi magkakaroon ng kirot ang puso mo sa pinapagawa ng Panginoon, hindi lalabas ang totoong estado niyan. May kirot kasi may sacrifice. Amen? Kung walang kirot, hindi sakripisyo yan. Amen? Why? Because sacrifice is giving what costs you, not what's convenient for you. Amen? Yung may bigat, yun ang sacrifice. Kung binigay mo yan ng walang bigat, offering. Okay. Pero yung sacrifice, may kirot, may hirap, may sakit. Pero okay lang. Kasi gusto mong sumunod kasi mahal mo siya. Amen. May nabasa nga po ako story, chicken at baboy, manok at baboy. Sabi nila, naawa sila sa amo nila. Sabi nila, kawawa yung amo natin, bigyan natin ng pagkain, pagod na siya eh. Sabi ng chicken and baboy. So sabi ng chicken, sige bigyan natin sila ng pagkain. Ako, bibigyan ko siya ng itlog. Ikaw, bigyan mo siya ng bacon. Wow. Sabi ng baboy, ang dali para sa yung magbigay ng itlog kasi ilalabas mo lang. Pero ako, para makapagbigay ako ng bacon, kailangan kong mamatay. That's sacrifice. May kailangang mamatay. Mamatay yung alin, yung pride sa puso. Mamatay yung alin, yung sarili mong gusto. Mamatay yung alin, yung kahit di mo maintindihan. Mamatay yung sarili mong desire, sarili mong diskarte, sarili mong plano. Para ano? Para makapag-sacrifice ka. Para makapag-offer ka. Amen. And minsan, ang nagpapasakit palalo ay yung pinapagawa ni Lord. Walang sense. Hindi mo magets. Bakit? Sa status po ng nangyayari kay Abraham, kung ako sa Abraham, magtataka ako, una sa lahat, hindi ka katulad ng ibang Diyos-Diyosa na nangihingi ng human sacrifice. Hindi ganun si Lord. No? Bakit ngayon, parang ginagaya mo yung ibang Diyos-Diyosa na kailangan mag-alay ng anak? Eh, hindi ganun si Yahweh. Pangalawa, sabi ng Panginoon, pangako niya kay Abraham sa seed. Inom lang ako tubig Si Priya muna mag-preach siguro. Wait lang. Hindi ko mabuksan. Wala nang gas. No? Pangalawa, ang point of view ni Abraham, pag tiningnan niyo po, si Isaac, answered prayer siya eh. Tagal namin inantay, Lord. Answered prayer namin yan. Inom lang ako tubig. At sabi mo, answered prayer namin yan, at sabi mo, yung answered prayer na yan, diyan magmumula yung kasagutan ng pangako mo sa akin. Ironic yung pinapagawa ni Lord. Bakit? Kasi parang sinasabi ni Lord, hindi niya lang pinapapatay yung anak, pinapapatay niya yung pangako ni Lord. Di ba? Sino dito nangako sa'yo si Lord? Tapos yung nangyayari, parang gusto ni Lord patayin mo yung pangako. Alam mo, tinuturuan tayo ng Diyos, katulad kung paano tinuruan si Abraham, na mas magtiwala, hindi sa pangako, pero sa nagbibigay ng pangako. Hindi naman kasi pag nagbigay ng pangako ang Diyos, meron kang trabaho na kailangan mong asikasuhin para mag-fulfill yung pangako. Yes, may part ka, pero hindi ikaw ang mag-e-effort, hindi ikaw ang magiging dahilan para po mag-fulfill yung pangako, si Lord pa din. At kung ano ang paraan niya, kung ano ang gusto niya, kung ang paraan niya ay patayin yan, kung ang paraan niya ay hindi natin maintindihan, ang part lang natin ay sumunod. Bakit? Kasi when God says so, we don't need to fully understand and grasp everything. We just need to obey Him with all of our hearts. Hindi kasi pwedeng unahin natin yung promise to the expense na nagdi-disobey ka na kay Lord. Hindi, Lord, kasi sabi mo, ito yung pangako mo eh. Pero kung hindi ka makiki-operate sa akin, Lord, sige ako na lang. Wow! Grabe! Amen. We need to trust the promise keeper. No? Yung Diyos na nagbibigay ng pangako more than sa pangakong binigay. At magtiwala na walang ipapagawa ang Diyos na ikapapahamak mo. Amen. Again, yung love po na ginamit kanina, balikan natin yung Hebrew word. Yung love po na ginamit kanina, sa Genesis 22 verse 2 ay from the Hebrew word aheb, meaning, wow, ang bilis ang galing to have affection. And affection po is synonymous to the word attachment. Sabi mo nga, attachment.
attached si Abraham kay Isaac. Bakit? Kasi mahal niya. At wala pong mali doon. Sabihin mo sa katabi mo, walang mali. Kasi ganun talaga, kapag mahal mo, may attachment ka. Tama? Hindi naman kasi pwedeng mahal mo tas wala kayong attachment. Tama, naa-attach ka eh. Bakit? Kasi mahal mo. Minsan nga naa-attach ka na kahit hindi pa umaamin sa'yo eh. Assuming ka kasi. Masyado tayong assuming, Na-attach ka na, grabe, hindi mo na siya kayang i-let go, wala pa kayong label. Hindi pa nga umaamin sa'yo, di ba? Bakit kasi mahal natin kaya tayo na-attach at walang mali doon. Okay? At nakita ni Lord yon. Mahal ni Abraham si Isaac. May attachment si Abraham kay Isaac. May affection si Abraham kay Isaac. Kasi ganon ang love, na-attach ka. Pero ang tanong kasi, ng pagsasakripisyo, kaya inaalaw ng Lord yon ay ito. Saan ka na mas attach pa? Okay yung ma-attach ka sa mahal mo, kasi mahal mo. Okay yung ma-attach ka sa asawa mo, kasi asawa mo yan eh. Pero kapag mas attach ka na dyan kaysa sa Diyos, mali na yon. Ang tanong, mas kanino ka na naa-attach? Sino na ang mas matimbang? Sino na ang mas mahal mo? Walang problema kung mahal mo ang pamilya mo, pero kung mas mahal mo ang pamilya mo kaysa sa Panginoon, mali na yon. Sorry to say, walang problema kung mahal mo ang asawa mo, pero kung mas mahal mo ang asawa mo kaysa sa Diyos to the expense na mas gusto mo sundin ang asawa mo kaysa sa Diyos, mali na yon. Kaya nga sabi ng Bible, New Testament, if you love me, if you want to be my disciple, anong gagawin? Hate your mother, hate your father, hate your brother, hate your sister. Leave everything and follow me. Ang bigat kayang basahin nun. Sino nabasa yon? Lord, grabe ka naman. Hate my mother, hate my father. Kala ko ba love your family? Yung hate po doon ay from the Greek word miseo. Sabi mo nga miseo. Ibig sabihin, to love less. Now, ano bang point? Hindi po sinabi ni Lord, awayin mo yung magulang mo para mahalin mo si Lord. Hindi ganon. Ang ibig sabihin ng miseo, okay na mahal mo yan, pero dapat, yes. Okay na mahal mo yan, pero dapat walang papantay sa pagmamahal mo sa Diyos. Okay na ma-attach ka dyan, pero dapat mas attach ka sa Panginoon. Okay na mahal mo yan, pero hindi dapat dyan mapalitan ang Diyos sa trono niya sa puso mo. Ang problema, hindi na si Lord ang nakaupo. Ang problema, ang dami mo ng attachment na wala na yung attachment mo sa Diyos. Ang problema, mas pinipili mo yung tao kaysa sa Panginoon. Ang problema, pagdating sa trabaho, kayang-kaya mong tanggihan si Lord. Ang problema, pagdating sa pera, kayang-kaya mong maging madamot kay Lord. Ang problema, pagdating sa ino-offer ng mundo, wala na si Lord sa picture. Walang problema kung mahal mo. Kasi kaya may attachment. Pero ang problema, kapag mas mahal mo na yan, alam mo yun, dahil sa tao na yan, lagi kang nagdi-disobey. Dahil sa possession, palagi kang nagko-compromise. Dahil sa position, ito kay CEO kay. Boss kay, mayaman kay. Pero dahil sa position, nalalagyan lang ng pride, nawawala na sa picture si Lord. Wala pong problema sa mga bagay na meron tayo sa mundo, pero sana, wag pong palitan yan ang posisyon ng Panginoon sa puso mo. Bakit? Kasi hindi pwedeng pantay ang pagmamahal mo sa Diyos sa kahit ano o sa kahit sino. That's to love less. Mahal mo, okay, ito na yung pagmamahal mo, ito na yung level ng pagmamahal mo, pero pag sinabi mong mahal mo si Lord, mas angat yan. Mas matimbang yan. No, na hindi dahil sa tao. Kasi madaming disciple iiwan si Lord para sa tao. Iiwan yung commitment para saan? Para sa trabaho. Iiwan yung source para sa resources. Ang source ay Diyos. At si God ang source na lahat ng resources. Kaya niyang tanggalin, kaya niyang gibain lahat ng sinasandala mo para patunayan na siya lang ang dapat at matibay na sandalan. Amen. Sana umabot tayo sa punto na wala makakapalit sa posisyon ni Lord sa puso mo, kahit ang ibig sabihin niyan masakit. Kahit ang ibig sabihin niyan is to let go, to surrender, to give up, to make a decision. Kahit ang ibig sabihin niyan tumalon sa pananampalataya. Amen.
Alam mo, dadalhin talaga tayo ni Lord sa mga sitwasyon na maglalabas ng totoong estado ng puso natin. Pero kung mahal natin si Lord, hindi tayo matatakot sumunod. Masasaktan, pero tutuloy. Tama, may hirapan, may kirot, pero itutuloy. Amen. Kahit mahirap, no, kung mahal natin si Lord, kahit masakit, kahit ibig sabihin bumitaw, kahit mahirap, kahit mawalan, kahit hindi mo maintindihan, basta alam mo, sigurado ka, narinig mo, sinabi ng Panginoon, susunod ka, magsasakripisyo ka. No? Alam mo, baka kaya hindi tayo makakapit ng buo kay Lord. Kasi ang dami mong hawak. Yung mga babae, ang galing ng kamay niyan kaya niyang humawak ng marami. Andito yung notebook, andito yung ballpen, andito yung tumbler, andito yung bag, andito yung keychain, andito yung cellphone, andito yung kusina, yung banyo. Lahat, di ba? No? Pwedeng marami kang mahawakan, pero kahit anong gawin mo, pag may hawak yan, di ka makakakapit ng maayos. Baka kaya, panagsa ko ng slide, baka minsan, kailangan mo munang bitawan ang nasa kamay mo para makakapit ka sa kanya ng buo. Para makita kung kanino ka ba talaga nakasandal. Nakasandal ka ba sa Diyos o nakasandal ka? Ang security mo ba ay sa Diyos o ang security mo nasa trabaho mo? Ang security mo ba ay nasa Diyos o ang security mo ay nasa asawa mo? Alam mo, ilang beses na napatunayan ni Lord na walang security sa kahit anong ino-offer ng mundo. Walang satisfaction. Diba? Pinakamagandang trabaho, nag-pandemic, boom. Sinasandalan mo yung trabaho, nag-pandemic, tinanggal na Lord. Pinakamama mo, pinagpalit mo si Lord sa tao, tapos yung tao, pinagpalit ka. Nangyari sa akin. Backslide pa. Amen. Wala pong matibay na sandalan, kundi ang Panginoon lamang. No, wag mong ipantay si Lord. Baka pantay sila ng jowa mo, Lord, tapos na tayo, bebe time naman na. Lord time, bebe time. Huwag mo ipantay. Iba si Lord. Okay. Sana matuto tayong magsakripisyo out of obedience. Anong hawak mo na pinapabitawan sa'yo ng Diyos as of the moment? No? Tao ba yan? Dahil sa tao na yan, di ka makasunod ng buo. Bagay ba yan? Possession, position, worldly things. Wala pong mali sa mga bagay na to. Kailangan natin ng pera. Kailangan natin trabaho. Kailangan natin ng kasama sa buhay. Kailangan natin ng pamilya. Walang mali. Pero baka kaya pinapabitawan ni Lord ay para i-test lang yung heart mo kung siya pa rin ba ang nakaupo sa trono nito. Minsan, di ba, kailangan nating bitawan ang nasa kamay natin para makakapit tayo ng buo. Aalisin talaga ni Lord lahat ng sinasandalan natin para makita natin saan ba talaga tayo nagre-rely. Amen. Sabi nga ng John, di ba? John 15:13, greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friend. Ang ganda na sinabi, greater love. Ang totoong pagmamahal, nagsasakripisyo. Ang buhay mo, isa lang yan. Tama? Sino dito siyam yung buhay? Hindi, baka pusa ka. Baka nagpapanggap ka lang na tao. Isa lang buhay mo, tama? Pag sinaksak ka at namatay ka, hindi ka na magre-resurrect sa butterfly. Hindi ganon. Sino naniniwala doon? Wala po tayong ganon. Gusto mo pag sa afterlife mo, sana uud ka naman. Wow. No? Isa lang po ang buhay mo. At sabi, greater love is no one like this, no one than this. Yes, have as no one than this to lay down one's life for one's friend. Ang totoong pag-ibig, ang matinding pag-ibig, kaya niyang ibigay yung buhay niya para sa kaibigan. Tanong ko, iisang buhay na yan, kaya mo ba yang ibigay sa Diyos? Lord, dami ko pang pangarap dami ko pang gagawin busy ako, Lord. Ang dami ko pang desire. Lord, tsaka na. Youth pa ako Pag young pro na ako, nung nag-young pro ka, busy ka na sa work. Lord, tsaka na, pag matanda na ako, siguro pag nasa bahay na ako, di na ako busy. Nung nag-anak ka na, hindi ka na makausap ni Lord. Hindi, Lord, siguro pag lumaki na yung anak ko, lumaki na yung anak mo, kaya lang may arthritis ka na. Sabi mo kay Lord, di ko na kaya, Lord. Isa lang buhay mo, kaya mo bang i-offer kay Lord yan? As a living sacrifice. Kaya mo bang ibigay kay Lord? Amen. Walang papantay sa ganyang klase ng pag-ibig, yung kaya magsakripisyo. No? If you are, tingin po kayo sa akin, if you're afraid of losing your wealth,
letting people go, if you're afraid of sacrificing your personal desire for the Lord, no, gusto ko malaman mo that Jesus is worthy of everything you are afraid of losing. Takot kang iwan ka ng tao, alisan ka ng tao. Jesus is worthy of that, of everything na takot kang mawala sa'yo. Takot kang maubusan ng pera. Jesus is worthy of everything you are afraid of losing. Takot ka, baka anong mangyari sa'yo sa kinabukasan. Baka pag iniwan mo to, baka pag inalisan mo to, baka pag sinuko mo to. Jesus is worthy of everything you are afraid of losing. Basta may Jesus ka, okay lang. Kahit di mo maintindihan yung mga bagay-bagay. Basta na kay Lord ka, okay lang. Payapa ka kahit ang gulo-gulo na nangyayari sa paligid mo. Amen. Sana wag nating kalimutan na ang pinakaugat ng pagiging disciple ay yung mamatay tayo sa sarili natin at mabuhay siya sa buhay natin. Sana wag nating makalimutan na ang ugat ng pagiging disciple ay umiikot sa pagsasakripisyo. Wala kang makikita ang disciple na selfish. Kung selfish yan, di yan disciple. Ang disciple, selfless at spirit-filled. Baka magtampo yung satellite na spirit. Amen, diba? Ang disciple ni Lord, selfless. Ibig sabihin ng selfless, diba? Nasasaktan ka na, pero susunod ka pa din. Nahihirapan ka na, pero gusto mo sumunod. Kasi bakit? Isang dahilan lang. Ano yun? Mahal kita, Lord. Mahal kita. Okay lang mawala sa akin lahat, wag ka lang. Ikaw ang everything ko. Wala kang makikitang disciple. Busy sa buhay niya. Lagi, busy siya. Buhay ng kaluluwa. Buhay ng pinapagawa ni Lord. Pag ang disciple, selfish, again, hindi disciple yan. Hindi yan disciple. Sana wag nating kalimutan na umiikot ang buhay ng disipulo sa sakripisyo. At everyday yan, kahit mapasa mo yung test ngayon, darating ulit yung panahon, hanggang sa lumalim yung pagmamahal mo sa Kanya, hanggang sa hindi mo na kayang mabuhay nang wala siya. Alam mo, kapag kaya mo pang mabuhay nang wala ang Panginoon, baka hindi mo napapasa yung test. Baka kaya ka pa hindi nasasaktan kasi hindi ka naman sumusunod. Pero mapalad ang mga nasasaktan at umiiyak dahil sumusunod kay Lord. Kaya mabuhay ang mga umiiyak para kay Lord. Mabuhay ang mga nasasaktan para sumunod kay Lord. Kasi walang sayang. Lumalalim yung pagmamahal natin kay Lord. Alam mo, pag di ka nasasaktan sa sakripisyo mo, hindi lalalim yung pagmamahal mo at one day, magugulat ka. Aalisan mo yung pananampalataya mo. Yung bawat testing ng sacrifice ay nagmomold sa atin into what? Into a disciple, into a selfless disciple that God wants us to be. Na parang hanggang sa umabot ka sa punto na kahit wala ka na ng mga bagay sa mundo, okay lang. Hanggang umabot ka sa punto na kahit alisin ni Lord to sa'yo, kunin ni Lord to sa'yo, ipasuko ni Lord to sa'yo, okay lang. Kasi mahal mo siya. Ang problema, mahal mo pa sarili mo. Problema na kay Lord ka na, mahal mo pa yung sarili mo, ang gusto mo pa rin yung desire mo. This year, desire naman ni Lord. Sana baliin mo, pabali mo kay Lord lahat ng sinasandalan mo. At kung tumating ka sa point na ititest ka ni Lord, sumunod ka. Sana mapasa mo yung test. Kalapitin mo yung katabi mo, sana mapasa natin yung test. Dahil sa isang dahilan lang, mahal mo si Lord. That's love. Yan yung pag-ibig. Ganyan yan tinitinan ng Biblia. It will always have something to do sa pakikinig, sa pagsunod, at sa pagsasakripisyo. Mahal mo si Lord, makinig ka. Palalim ka para marinig mo siya. Huwag kang magsettle sa pagiging lukewarm. Tagal mo ng Kristiyano, hanggang ngayon lukewarm ka pa din. Bakit? Sabi ng Bible, isusukan ng Diyos ang mga lukewarm. Hindi ka mainit, hindi ka rin malamig, normal ka lang. Nakakasuka kaya yung normal na water, yung lukewarm na water? Amen?
Palalim ka kay Lord. Gusto mo makarinig kay Lord dahil mahal mo siya. Palalim ka. Balik ka sa salita ng Diyos. Balik ka sa relasyon mo sa Diyos. Mahal mo si Lord, sumunod ka. Huwag kang magsettle na narinig mo lang tapos wala kang ginawa, sumunod ka. At kung paabutin ka ng Diyos sa punto na ang pagsunod mo ay nagre-require ng sakripisyo, still, sumunod ka. Isang dahilan, bakit? Mahal kita, Lord. Ganito kita mahal. Mas mahal kita kahit saan, kahit kanino. Alam mo sa dulo, napatunayan ni Abraham na mas mahal niya ang Diyos kaysa kahit sino. Mayaman po si Abraham. Amen. Mayaman siya kahit sa anak niya napatunayan niya. Grabe yung faith ni Abraham. Sabi niya, dito lang kayo, sabi niya sa dalawang servant, dito kayo, babalik kami. May paniniwala si Abraham na babalik. Hindi dahil alam ni Abraham na tinetest siya. Kasi bakit? Bakit may faith siya? Sabi niya doon, sabi niya sa dalawang young servant, dito lang kayo, kasama ng donkey, pupunta kami sa taas, mag-worship kami, tapos babalik kami. Dinamay niya si Isaac. Kahit alam niya na pagdating niya doon, mamamatay si Isaac. Pero sa pananampalataya niya, nagtitiwala siya na pagbalik niya, kasama niya si Isaac. Ganong klase ng pananampalataya. Ngayon, no, hindi dahil alam ni Abraham na tinetest siya. Pero tanongin niyo ako, bakit? Kasi kilala ni Abraham ang Diyos niya. Kung bakit kaya niyang sumunod? Kasi kilala niya si Lord. Bakit tayo nahihirapan sumunod sa Diyos? Kasi di natin kilala si Lord. Kilala niya si Lord. Ano niya? Kung patayin man ni Lord si Isaac, naniniwala siya na bubuhayin niya yun ulit. At kung hindi niya buhayin, naniniwala siya na lahat ng gagawin ng Panginoon ay para sa ikabubuti niya. No? Nung time na sasaksakin niya na yung anak niya, tinawag siya ng anghel, alam niyo, pagkakatawag sa kanya, Abraham, Abraham, 2 beses. Alam niyo kung bakit? Pag 2 beses paulit-ulit, it gives sense of urgency. Ibig sabihin, nagmamadali. Bakit 2 beses sinabi ng angel? Kasi tutuluyan talaga ni Abraham si Isaac. Wala siyang pagdadalawang isip na isakripisyo yung anak niya. Kaya nagmadali yung anghel, Abraham, Abraham, wag mo saktan ng bata. Nakita ko na ngayon, napatunayan ko na may takot ka sa Diyos. At sa pagtingin niya sa paligid, lumabas ang ram. We know the story. At yun ang inoffer niya sa Panginoon. At sabi nung dulong verse 19, magkakasama silang pumunta ng Beersheba. Imagine, umakyat siya ng bundok knowing isa-sacrifice niya itong bagay na to na ang ending kasama niya pa rin. Lumabas na napasa ni Abraham yung test. Nang sabi niya, mas mahal kita, Lord, kaysa kahit kanino at kaysa kahit ano. Kaya sabi ng verse 14, tinawag niya ang lugar na na si Lord ang nagbibigay. At hanggang ngayon, sinasabi ng mga tao, sa bundok ni Lord, siya ang nagbibigay. Alam mo, napatunayan ko, laging magpapakilala ang Diyos sa mga taong nagmamahal sa Kanya. At kung bakit kaya nating makinig, bakit kaya nating sumunod at magsakripisyo, kasi napagdaan, madami ng beses nagpakilala ang Diyos sa iyo. At kahit mukhang mahirap, masakit, komplikado ang pinapagawa niya dahil kilala mo siya, hindi ka matatakot sumunod. Sino dito mahal niya si Lord? No, makinig ka. Tapos na po ako. Tatayo po tayong lahat. Sino dito mahal niya si Lord? Sumunod ka. Sumuko ka. No, as I end this, tanong ni Lord sa'yo ngayon, hindi ba ako worthy ng pakikinig mo? No, as you stand up, tanong ni Lord sa'yo, Nak, hindi ba ako worthy ng pagsunod mo? Hindi ba ako worthy ng pagsasakripisyo mo? Hindi ba ako worthy ng bagay na yan? Talaga bang mas matimbang yung tao na yan kaysa sa akin? Talaga ba mas matimbang yung bagay na yan kaysa sa akin? Di ba ako worthy na sundin? Kung hirap pa din po tayo sa bagay na to, until today, until this moment, hayaan mong i-end ko sa truth, na ang nangyari po, alam na ng iba dito, pero ang nangyari po sa kwento ni Abraham ay foreshadow ng pagmamahal ng Diyos sa atin.
Si Abraham, pag sinabi foreshadow, nagre-represent siya, nagpa-picture siya ng mangyayari, ng gagawin ni Jesus. Si Abraham ay nag-foreshadow ng Diyos Ama na dahil sa pagmamahal sa atin, kayang ibigay ang kanyang kaisa-isang anak. At on the same mount, sa lugar ng Moriah, sa bundok, na kung saan i-offer si Isaac, ay same mount na kung saan pinako ang Panginoon. Alam niyo po, nung sinabi po ni Abraham na the Lord will provide, ito po ay future tense. Dapat, ang sinabi niya, the Lord provided. Dapat past tense. Kasi nung pinangalanan niya, yung lugar, tapos na pong makatay, tapos na ma-offer yung ram. No? Dapat, ang pinangalan niya sa lugar, the Lord provided. Bakit? May binigay na tupa. May binigay na ram. Pero ano sabi niya? The Lord will provide. Why? Kasi siguro, tingin po kayo sa akin, nung moment na yon na sumunod siya kay Lord, nagpakilala ang Diyos sa kanya, may nakita siya lang ang nakakita dahil sumunod siya. Naranasan niyo na ba yun, yung sumusunod ka kay Lord, tapos may mga pinapakita sa iyo si Lord, glimpse ng future, glimpse ng mga mangyayari, ng mga pangako niya. Nung moment na yon na sumunod siya, nakita niya, namatay yung ram, sa mga pinakita ng Diyos sa kanya na after ng mga sumunod na taon, libo-libong taon, future tense, I will provide a lamb. Hindi lang lamb na katulad ng kinatay mo ngayon, pero lamb na mag-aalis ng kasalanan ng mundo. John 1:29, the next day he saw Jesus coming forward him and said, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Siya ang lamb na pinrovide out of love. Out of what? Obedience ni Jesus sa kalooban ng Ama. Amen. Nung pinangalanan, Jehovah Jireh, the Lord will provide. Hindi po yun patungkol sa needs mo in everyday life. Yes, alam ko po, pagka may kailangan ka, pinagpa-pray mo, God is Jehovah Jireh, He will provide for my need. Pansinin niyo po, yung pinrovide niya ay yung isasakripisyo niya din sa Diyos. Si Lord ang magpo-provide nung isasacrifice mo din kay Lord. Why? Kasi may mga provision na naglalayo sa'yo sa Panginoon. Pero yung ipoprovide ni Lord ay magpapakita, maglalapit sa'yo sa Kanya. At kung bakit pinangalanan na ang Diyos ang magpo-provide dahil ang pinrovide niya, Jehovah Jireh, ay pagmamahal na magsasatisfy sa'yo. Jehovah Jireh, hindi dahil sa needs mo, pero dahil alam niya ang pinakakailangan mo at yon ay ang hope, yon ang Lamb of God na mag-aalis ng kasalanan mo. Ang pagmamahal ang pinrovide niya. Para ano? Para kahit mawalan ka ng bagay sa mundo, kahit mawala ang taong mahal mo, kahit alisin ni Lord ang lahat sa iyo, enough na. Bakit? Kasi una kanyang minahal. Kasi meron kang Panginoon. Kasi meron kang Jesus Christ. Yun yung pinrovide niya. Yung pagmamahal. Para kahit mawala sa iyo ang lahat, okay ka. At peace ka. Payapa ka. Kasi meron kang Diyos. And today, as you close your eyes, nasa harapan mo ang Panginoon ngayon at ang tanong niya lang ay ito, anak, mahal mo ba ako? I'll give you this moment. Nasa harapan mo si Lord. Ang tanong niya lang, nak, mahal mo ba ako? Love that's stronger, love that covers sins and takes the weight of the world. Come on, close your eyes. Love
that's strong. Nasa harap mo ang Diyos. Love that At ang tanong niya lang, mahal mo ba ako? and take the weight of the world. I love you. All of my hope is in you. Jesus Christ, take my life, take all. Nasa harapan mo ang Diyos. Ang tanong niya, anak, mahal mo ba ako? Mahal mo ba talaga ako? All of my hope is in you. Jesus Christ, take my life, take all of me. I love you. All of my hope is in you. Jesus Christ, take my life, take all of me. I love you. Tanong ng Diyos sa'yo ngayon, My hope is in ako pa rin ba ang nakaupo sa trono ng puso mo? Take my life. Tanong ng Diyos, mas mahal mo ba ako kaysa sa tao na yan? Mas mahal mo ba ako kaysa sa bagay na yan? I love you. Mahal mo ba talaga ako? All of my hope is in you. Jesus Christ, take my life, take all of me. Kung nahihirapan ka sumagot sa Diyos, gusto ko ipaalala sa'yo na bago mo siya mahalin, minahal ka niya. Mahal ka ng Diyos. Sa kabila ng failure, sa kabila ng pagbagsak, sa kabila ng lahat ng kinumit mo, sa kabila ng lahat ng pagkasakit ng puso ng Diyos dahil sa mga desisyon mo sa buhay, mahal ka ng Diyos. Kung nahihirapan kang sumagot ngayon sa Diyos, gusto ko ipaalala sa'yo na nauna ka niyang mahalin bago mo siya mahalin. At minahal ka niya sa panahon na hindi ka karapat-dapat mahalin. Minahal ka sa panahon na madumi, makasalanan. Ngayon tatanungin ka ulit ng Diyos, mahal mo ba ako? Nasa harap mo ulit si Lord, mahal mo ba ako? Kung mahal mo ako, makinig ka sa akin. In the mighty name of Jesus Christ, right now, open all spiritual ears in Jesus' name. Kung mahal mo ako, makinig ka sa akin, may papagawa ako sa'yo. Thank you, Jesus. Ngayong oras na to, malinaw, ibababa sa'yo ng Panginoon ang gusto niyang gawin mo. So, and I give up my heart to say I need you so. Binubulong ng Diyos ang kailangan mong gawin. My everything. Kung mahal mo ko, narinig mo kung ano sinabi ko. Kung mahal mo ako, sumunod ka sa akin. And I give up my heart to say
Tanong ng Diyos ngayon, masakit ba yung pinapagawa You're ko? so Does it offend you? mighty. May kirot ba yung pinapagawa ko sa'yo ngayon? Mahirap ba yan? Malinaw sa'yo kung anong pinapagawa ng Diyos. Meron dito, may pinapabitawan sa'yong tao. May pinapaputol na attachment. May pinapatalon na pananampalataya kahit ang ibig sabihin nun, mawawala ang lahat sa Kanya. You're so Meron dito, pinapabalik. mighty. May pinapapunta ang lugar ang Diyos sa'yo. Tanong ng Diyos, mahirap ba yan? May kirot ba? May sakit? Ngayon, kung mahal mo ko, magsakripisyo ka para sa akin. Bibilang ako ng 3. Kung ready ka na sumagot kay Lord, kung kumbinsido ka na na mahal ka niya, at gusto mo na siyang sagutin na mahal kita, Lord, bibilang ako 3. Bakit hindi ka lumungod? Taas mo kamay mo at sabihin mo, eto ako. Sinusuko ko buhay ko sa'yo. 1, 2, 3. Shikara. So, and I give of my heart to say I need you so. My Lord, mahal kita. Come on, kausapin mo ang Diyos. all of my hope is in you, Jesus Christ. Lord, mahal kita. Take all of me. Sagutin mo ang Diyos. Lord, worthy kang sundin. I love you. All of my hope is in you, Jesus Christ. Take my life, take all of me. Sagutin mo ang Diyos ngayon, Lord. Worthy kang pakinggan. Worthy kang sundin. At worthy na magsakripisyo sa'yo. Sino ba ako para mahalin mo? At kung gusto mo maramdaman ang pagmamahal ko, eto ako. Sinusuko ang sarili ko sa'yo. Meron dito nagdedesisyon bumitaw. Meron dito nagdedesisyon alisin yung kaisa-isang meron siya para sa Panginoon. Meron dito tumatalon sa pananampalataya para mas magamit pa ng Panginoon. Meron dito magbababa ng pride, hihingi ng tawad. Meron dito nagpapaayos, I don't know. Pero alam mo yan, kung ano ang pinapagawa ng Diyos sa'yo. And gusto ko malaman mo na ngayong oras na to, as you obey Him, and as you respond in love to Him, nagpapakilala si Lord. At magpapakilala ang Diyos sa'yo. Kaya pwede ba? Let's make this our prayer. Come on, pwede mo itaas ang kamay mo. And then make this your prayer. And I give Lord, eto ako. of my heart Sinusuko ko ang buhay ko sa'yo. I need Para sabihin, you so. ikaw ang everything ko. My Come on, come on. Make this your prayer. Make this your prayer. Make this your prayer. Sa harapan ng Diyos, come on, awitin mo. Mahal na mahal kita, O God. And I give
natin. And I love you so. Make this your prayer. And I give my life to say I need you so. My everyday. Sana maging sapat sa iyo ang Panginoon. Sana maging sapat sa puso mo ang Panginoon. Sana ngayong taon na to, sapat si Lord, sapat ang pagmamahal niya. Sana higit ang Diyos kahit kanino, kahit sa anong bagay. At lagi isa lang ang babalikan mo. Bakit worthy? Worthy siya sundin, pakinggan at mag-sacrifice para sa Kanya. Kasi mahal mo siya. Kasi mahal natin ang Diyos. Lord, nakikita mo ang mga anak mo ngayon nagde-decide, sumunod sa'yo, mahalin ka, at ipakita yon sa pag-obey namin sa salita mo. Lord, I believe na nagpapakilala ka at magpapakilala ka pa sa aming lahat. Salamat, O God, kasi dinadaan mo kami sa testing para i-check at i-test ang puso namin. At ngayong araw, napatunayan na sa puso ng Life Giver San Mateo, ikaw ang mahal namin, ikaw ang Diyos namin, at ikaw lang ang magsasatisfy sa amin. Lord, salamat sa salita mo. Binabalik namin sa iyo lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ano ba, yakapin mo, katabi mo, babae sa babae, lalaki sa lalaki. Mahalin mo din yan, no? As I close this, pwede ba upo muna tayo lahat? Alam nyo, katulad po ni Abraham, we went into a great test this past few weeks. Alam nyo, kala ko dati, Lord, nabigay ko na lahat sa'yo. Wala nang hold sa akin kahit anong bagay. Even in the area of our finance. Alam natin na sa March 2, lilipat na po tayo. Amen. And we are in need of what? Ng pera for construction at mga gamit. Amen. No? And yan ang iniiyak ko buong January. Until January 25, during my devotion, after ko mag-devotion, nagbasa ako ng book. May binabasa kasi akong book nung nag-Socmed fast ako. Build Fire by Pastor Vlad. Chapter 11 na ako nung araw na yon. For context lang, yung Build Fire na book, about siya sa pag-build ng apoy ni Paul, kahit umuulan. So may natives na nagpasimula ng apoy sa kanya, pero para mapanatili yung apoy, naglalagay siya ng mga sticks. At inisa-isa ni Pastor Vlad dun sa book yung mga sticks. 3 stick. Stick ng prayer, para mapanatili yung apoy. Stick ng fasting, at stick ng sacrificing. Nasa chapter 11 ako, sacrificing. Ngayon, nung nasa chapter 11 ako, umpisa pa lang nung binabasa ko, malinaw, naririnig ko si Lord. May pinapagawa siya. May sinasabi siya. Hindi ko matanggap. Yung sacrificing for context is about giving. Nung pangatlong stick, about giving. Binabasa ko pa lang yung umpisa, yung testimony ni Pastor Vlad, yung tsura nung chapter 11. Alam niyo, sa sobrang tindi nung naiintindihan ko, naririnig ko yung pinapagawa ni Lord, hininto kong basahin yung chapter 11. Kasi yung pinapagawa niya sa akin, masakit. Yung pinapagawa niya sa akin, makirot. Hindi ko kaya. Hindi ko matanggap. So, hininto ko magbasa. So, ang ginawa ko, ni-screenshot ko yung chapter 11, sinend ko kay Maynard. Tulog siya. Madaling araw. Sabi ko, mahal, what if God is leading us to give sacrificially first? Hindi ko pa natatapos yung chapter 11, pero sabi ko sa kanya, tapusin mo to. Basahin mo, tas balikan mo ko. So ngayon, January 25 ko yun ginawa. And then, January 26, 27, 28, 29, 30, hindi po namin pinag-uusapan yung bagay na yon. Hindi ko ma-open, iniiwas ko kasi hindi ko rin kayang gawin. Hindi niya ma-open, hindi ko alam bakit. Baka umiiwas din siya kasi hindi rin namin alam kung paano gagawin. Ngayon,
Hanggang sa isang araw, January 30, 29, kasi magta-30 na ng madaling araw. No, nagkaroon ulit ako ng lakas na loob, basahin yung chapter 11, tapusin yung chapter 11. So, nung binabasa ko yung chapter 11, nagkakaroon na ako ng conviction na harapin na si Maynard, pag-usapan na namin kung anong gagawin namin, kung ano ibibigay namin, kung anong gagawin, anong leading sa kanya. May leading sa akin, malinaw. Malinaw yung amount, malinaw yung leading, malinaw. Pero sabi ko, pagka same kami, pagka tinanong ko siya same kami, mas malinaw. So ngayon sabi ko, Lord, patulugin mo lang si Bria. Pag natulog to, eto na yung time, natulog si Bria. Humarap ako sa kanya, pumunta ako sa mesa niya, gumagawa siya. Hindi kasi kami nagtatagpo din, tulog. Roommates lang kami. Tulog siya, gising ako. So ngayon, ninarap ko siya. Sabi ko, mahal. Mahal pa lang sinasabi ko, gumagaralgal na yung boses ko. Mahal, sabi ko. Anong ibibigay natin sa San Mateo? Ikaw. Sabi ko, nabasa mo ba yung chapter 11? Sabi niya, oo. Tapos sabi ko, anong leading sa'yo? Sagot niya, anong leading sa'yo? Di kami matapos. Kasi hindi namin mabanggit sa bibig namin. Ginawa ko, nag-pray kami. Lord, tulungan mo kami sumunod sa'yo, mag-sacrifice. Kung dinadaan mo kami sa testing, para makita kung saan kami nakasandal. Tulungan mo kami, tanggalin mo yung mga sinasandalan namin. Pray kami. After mag-pray, tinanong ko siya, ano na? Sabi niya, ikaw ba? Kami matapos. So sabi ko, ikaw nga. Tapos sabi ko, magkano nga? Sabi niya, 50K. Umiyak ako, sabi ko, yan ba talaga? Sabi niya, hindi. Nilalaban niya pa daw yun sa banyo, 30K, 50K. So sabi niya, so ano? Binanggit niya yung exact amount na sinabi niya sa akin. 100K. Sabi ko, yung ipon natin para sa binyag ni Bria, para sa birthday at sa kotse, pan-down. Sabi ni Lord, bigay mo. Sacrifice mo. Lord, umiiyak kami kasi noong December, ang pinag-give up sa amin yung bahay. Binenta namin yung mga na-acquire naming bahay kasi sabi ni Lord, paano pag dinala ko kayo sa ibang lugar? Aanin nyo yung 30 years na bayaran nyo yung bahay. Hindi naman kayo titira dyan. Give up namin December yung pangarap naming bahay. Binenta namin lahat ng na-acquire namin ng mga townhouse, na mga lupa. Pinasalo namin. At na-answer prayer kami last year. First time lang po namin magkaroon ng savings na 6 digits. Wala po kaming ganun. Wag po kayong magtaka bakit may ganun kami. First time lang yun. Lahat yun dahil sa answered prayer. Ngayon, sabi niya sa akin, nagkapis na kami, iiyakan kami. Sabi niya sa akin, parang ano lang yan. Nung tumalon po kasi ako ng pag-full time, I was a public school teacher. From public school teacher, nagtalon ako. Alam niyo po, may loan po ako nung 2 years pa. Pero sabi ko, Lord, tapusin ko lang yung loan ko, magpo-full time ako. Pero sabi niya, secure ka na pala eh. Anong galaw ko? Paano ko papatunayan sa'yo na ako sandalan mo kung sisecure mo yung future mo? So, nag-resign po ako sa pagtiteacher at tumalon sa pagpo-full time at naging pastor. Pinagpalit ko. Alam mo, bago ako tumalon, may nag-bless po sa akin mag-asawa, 10,000 a month for a year. Sabi ni Maynard sa akin nung nag-usap kami, technically, parang ito lang din yung tinanim sa'yo nung mag-asawa, yung 10,000 for a year. Inipon lang natin. Pinapagaan lang namin yung loob namin. So, nag-pray kami. Sige na, at peace na kami. 100K, okay. Pray kami. Umiiyak ako kay Lord. Umiiyak kami. Sabi ko, Bria, bibinyagan na lang kita. Pastor naman ako eh. Kahit sa banyo, mabibinyagan kita. Okay lang, wala mo ng kotse. Diyan pa naman si Jason. Hinahatid-hatid kami. Salamat, Jason. So, fast forward, kinabukasan, di ko kasi alam status ng finance namin eh. Basta ang sabi lang ni Lord, savings. And ang alam kong savings namin, 100K. So, kinabukasan, magbabayad ako ng loan sa City Savings. Nakasakay ako kay Coach Stephen sa motor. Nung winidraw ko yung pambayad ng loan para matira na yung savings,
nakita ko 120,000. May pumasok agad na impression sa akin. Sabi ko, hindi. Lord, wala pang 24 hours. 20,000 yung tinaas. Hindi to galing sa'yo. Sumakay ako ng motor, makakanta-kanta ako para mawaglit siya sa isip ko. Pero paulit-ulit, bumalik sa akin yung sinabi ni Maynard. Sabi niya, di ba sabi ni Maynard, parang katulad lang yan ng 10,000 a month for a year. Magkano ba yung 10,000 a month for a year? 120,000. Eksaktong amount na nasa savings account namin. Sabi ko, hindi Lord. Napasa na namin yung 100,000. Sige, babagsak ko na lang tong test ng 20,000. Hindi ko to sasabihin kay Maynard. Hindi ko to sasabihin. Firm na ako, hindi ko sasabihin kay Maynard. Naguni-guni ko lang yung 20,000. Na hindi yun kasama. Kasi at peace na kami nung gabi sa 100K, nakaramdam kami ng peace parehas eh. So decided ako, hindi ko sasabihin kay Nard. Yung naisip ko nun, sabi ko, naisip ko lang to, hindi. Pag-uwi ko, umiyak si Bria. Si Bria kasi umiyak na siya pag wala ako. Pag-uwi ko, pinatahay ko si Bria. Si Nard kasi, ang ginagawa niya pag umaga, nakikinig kami ng preaching. Pwedeng kay Pastor Stephen, kay Bishop Manny, marami. Tapos sa hapon, kay Pastor Vlad. Yun, parang ganun yung bahay, nakikinig kami ng preaching. Nung oras na yun, pinlay niya lang daw yung preaching ni Pastor Stephen kasi umiiyak si Bria para ma-entertain siya. Kasi yun yung nasa opening nasa bungad ng YouTube. So, pinindot niya yun, kaya para maaliw. So, yung dumating ako, naabutan ko, nakikinig siya ng preaching, nasa kalahati na siya ng preaching. Ngayon, paghiga ko, pinadede ko si Bria, saktong-sakto, sabi ko, firm na ako, di ko sasabihin to. Wala na nga siya sa isip ko eh. Paghiga ko, naririnig ko yung testimony ni Pastor Stephen. Sabi niya, bago daw siya magpastor 2013, nag-ipon siya ng 3 years na savings para pag nagpastor siya, may mauugot siya. Alam mo, nung tungtong niya ng pagpapastor, unang sinabi ni Lord sa kanya, bigay mo buong savings mo sa akin. Kasi kino-construct yung church nila. Pagkarinig ko yun, napatingin ako sa area ni Nard. Tapos tumingin si Nard sa area ko. Nagkatitigan kami. Lord, sabi ko, sige na, patulugin mo ulit si Bria, Lord. Maniniwala ko na ito yun, natulog si Bria. Tumayo ako, kumuha ko upuan, tumabi ako kay Nard. Mahal, may tanong ako. Sabi niya, ano yun? 100K lang ba talaga yung ibibigay natin? 100K lang ba talaga yung pinapabigay ni Lord? Sabi niya, alam ko na yan. 120K, no? Pero hindi pa kami convinced. Sabi niya, mamaya natin pag-usapan, tapusin ko lang yung preaching. Alam mo yung preaching ni Pastor Stephen? Tanong niya ako anong context. 5 loaves and 2 fishes. Umiyak ako kay Lord kasi napasa ko yung 100K, yung 20K, i-compromise ko. So ngayon, after nun, di kami nag-uusap ni Nard, di ulit kami nagtitinginan. Lumipas from 2, 3, 4, 5, 6, 7 p.m. Lumapit siya sa akin, niyakap niya ako. Sige na mahal, bigay na, sunod na tayo kay Lord. Bigay na natin yung buong savings natin. Kasi hindi yan yung security natin. Sabi ni Lord, panindigan mo ngayon yung sinasabi mo, Yvonne, na worth it taniman ng San Mateo. And so, we obey, we sacrifice, may kirot, ibigay yung buong savings namin para sa construction. Ayun lang. Wala munang kotse, hindi design. Wala munang, may binyag syempre, pero hindi kayo invited. May birthday, hindi ko alam anong gagawin ni Lord. Pero hindi ako after kung paano siya magpe-perform. Kilala ko ang Diyos, magpe-perform siya. Pero masaya ako, isang bagay na pinagpapasalamat ko nung panahon na yun, sabi ko kay Nard, masaya ako kasi ikaw yung asawa ko. Kasi paano pag nakarinig ako kay Lord, tapos yung asawa ko hindi nakarinig, ang hirap sumunod. Pero salamat sa Diyos kasi parehas kaming nakakarinig kay Lord. At hindi mahirap sumunod. Kaya piliin niyo po yung mapapangasawa niyo. That's the moral lesson.
of this testimony. Piliin ang mapapangasawa. Siguraduhin na parehas kayong nakakarinig kay Lord. Tumatawa-tawa lang po ako. Pero masaya po kami na itanim ito sa Life Giver San Mateo. And to give you an update, currently po, nagugulat na lang ako paano may mga nagtatanim sa atin. Pwede ko ba sabihin yung mga nandito? Pwede ko ba sabihin yung iba? So, may nagtanim sa atin, mga kaibigan ko, mga malalayong church. Yung iba nga, hindi ko kilala. May nagtanim, follower lang ng page, nagbigay ng 5,000. Meron nagbigay 10 sako ng semento. Meron din dito pwede ko ba banggitin yung mga pangalan nyo? Kasi gusto ko maging transparent eh. Si Christian, nagbigay din siya. Pwede ko bang banggitin yung amount? 5,000. Si Jessie, ang banggitin ko yung amount? 2,000. Amen. Si Via, pwede ko bang banggitin yung amount? Wala siya. Nagbigay si Via, 20,000. Yung first fruit ko nung preaching, binigay ko din, 5,000. Sino pa ba? Baka may nakalimutan ako dito. Sila Sir June, 8,000. Simot Sarap. Tapos may nagbigay pa sa atin. Sila Pastor John, 10,000 nga. Tapos kanina, tinestimony ko siya sa second service. Sa first service, hindi ko siya nagawa. Naiya ako eh. Kaya lang, sabi ni Mami Jo, second service mo, sabihin mo, huwag kang maiya, okay lang yan. So, sinabi ko second service. So, after nung second service, may mga nagtanim. Si Tito Bong, like 5,000. Si Cassandra, tsaka yung papa niya, si Tito, 3,000. Alam niyo po, currently, ang hawak po nating pera for construction ay 240,000. Lilipat tayo ng March 2. Amen. Alam ko, malayo pa yun sa tinatarget natin. Pero sabi nga, be seated, relax, kagalaw si Lord, magsasacrifice tayo, magpapadala si Lord ng mga young boy, tayong mga disciple ni Lord, kinakausap tayo ni Lord. Alam ko, hindi na para kumbinsihin ko pa kayo. Alam ko, matalas na ang mga tenga nyo sa Panginoon. And gusto ko din po malaman nyo, natapos na po ang video na isi-share natin. So ngayon, gagawin natin, papanoorin natin yung video. Nagawa ni Raven, palapakan natin si Raven. Ayan na ba yung updated na video? Amen. And yung letter din, alam ko tapos na. No, pag-usapan, message nyo ako kung kailangan nyo na ng copy. Sige, panoorin natin. I'm Yvonne Almira Romero, Life Giver San Mateo Pastor. Ang misyon ng aming simbahan ay mahalin ang Diyos at mahalin ang tao, kaya we give our lives for this cause. In fact, last January, we were on a mission of loving people from San Mateo, Rizal, Philippines, through bringing them to Christ and sharing the gospel. For a year ay nagkakanta kami ng mga small groups sa community, reaching families and sharing the gospel. In fact, we held 2 outreaches kung saan nag-gather kami ng 100 tao and blessed them with the Word of God and small groceries. Ganun din, pinapasok namin ang mga schools and currently ay nasa loob kami ng San Mateo National High School, touching the lives of students and teachers inside the campus. Kaya nga, kami din ang tinatawag nila sa mga gatherings and seminars na in-need sila ng speaker, katulad ng Mental Health Awareness Month and Women Empowerment. Meron din kami businesses life group sa mga staffs ng Simot Sarap Food Business, na kung saan may mga tao na din doon ang nagbabago ang buhay mula nang makilala si Jesus. Especially ang mga CEOs ng Simot Sarap. And for a year, ito ang passion natin, ang mahalin ang Diyos at mahalin ang tao sa San Mateo. Because of this, madaming puso ang nagbukas. Madaming buhay ang nabago, no? At tinanggap ang Panginoon. At iisa lang ang gusto nilang mangyari. Magkaroon kami ng physical place ng church sa San Mateo. Madami na ang naghahanap sa amin ng place kung saan we can gather them and have fellowship together as the church. And so, we desperately pray to God na i-bless kami ng place of worship. And by the end of the year last year, God granted our prayer request.
And itong January 14, nakapag-down na kami ng 1 month advance and 2 months deposit sa aming place na gagamitin. Nag-turn namin into a place of worship. Since magsisimula po kami bilang simbahan, madami kaming pangangailangan at nilapit ko po ito sa Diyos. Ang pangangailangan namin mula sa construction hanggang sa mga gamit na gagamitin sa aming pagsisimula ay nilapit ko sa Lord. At nung araw na nagpe-pray ako kung ano ang gagawin, dinala ko ng devotion ko sa kwento sa Bible about feeding of the 5,000. Yung isang disciple ni Jesus ay nagdala ng isang young boy, isang bata, na mayroong 5 loaves and 2 fishes. Ang mga yon ay pinadaan sa kamay ng Panginoon at nagamit para magmilagro, magpakain ng libo-libong tao at maprovidean ang pangangailangan at the moment. Kaya naman, nagkaroon ng aming simbahan ng tinatawag na Project 5 Loaves and 2 Fishes, na kung saan nananalangin kami ng mga tutulong sa aming simbahan na katulad ng young boy ay willing maging parte ng miracle of provision at magamit sa pangangailangan ng simbahan ng Diyos. Ang 5 loaves at 2 fishes ay nagsisimbolo ng kahit anong tulong na willing ibigay at ialay sa templo ng Diyos. Naniniwala kami na by March ay makakapagsimula kami ng aming mga fellowships sa San Mateo mismo dahil si Lord ang gagalaw at may control sa 5 tinapay at 2 isda. If you feel in your heart na maging young boy, na maging tulong para sa pangangailangan ito, please don't hesitate to reach us and believe na hindi sayang ang tanim na bibigay mo sa aming simbahan. Ang anumang tulong sa kahit anong paraan, panalangin man, monetary, or in any kind, ay pinagpapasalamat na namin ngayon pa lang. Nakikita namin na madami pang tahanan ang magbubukas ng kanilang pintuan para sa Panginoon. Madami pang mga eskwelahan, guro, estudyante ang itatransform ng kanyang salita. At madami pang business na ang goal ay maging Christ-centered ang pagkakatiwanan ng Diyos sa kanila. Malaking tulong ang pagiging parte mo sa Project 5 Loaves and 2 Fishes para madami pang pamilya, kabataan at young adults ang maabot ng salita ng Diyos sa San Mateo Rizal. Alam niyo po, ang simbahan na ito ay magagamit mula Lunes hanggang Linggo sa kahit anong oras para umabot pa ng madaming tao at madala sila sa paanan ng Panginoon. Ang bawat communities, campuses at corporate ay wala kami ibang isa kundi makakilala sa Diyos. Kaya naman, malaking tulong ang pagiging parte mo, ang pagiging yangboy mo sa project na ito para sa gagawin nila ng Diyos. At mangyayari yun sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda na ipagkahatiwala mo na itaan sa kamay ng Panginoon para sa kanyang simbahan. Excited ba kayong masaksihan ang milagro ng Diyos? Nung tinitingnan ko yung file ni Ina sa finance, si Ina yung nag-handle ng finance na. Sabi ko, ang galing, saan galing yung 240? Parang papulsulput lang kasi yung tanim. Tapos ganun na pala siya pag naiipon. Amen. At naniniwala ko wala imposible kay Lord. Mapoprovide ang lahat ng pangangailangan natin. Amen. Amen po ba? Excited na ba kayo? Kung kailangan nyo po ng video at ng letter, PM nyo po yung mga leaders, ng mga mentors nyo pala, PM nyo yung mga mentors and coaches nyo. And kung kayo din, gayahin ko yung boses ko doon, at kung kayo din, ay kinoconvict ng Panginoon para maging part as a disciple of Christ sa ating project, huwag po kayong maya lumapit kay Ina. And ngayon pa lang, thank you. Salamat sa inyo. Palapakan natin si Lord. Hello, thanks for watching this video. If you love this content and this was a blessing to you, would you help us? You can simply click thumbs up so that more people will be reached by this video. It will cost you nothing, but it will go a long way with touching the lives of others in social media. And if you want to know more about us, like Ibers San Mateo, and our mission to love God, love people, and make disciples, you can visit our socials shown below. We are also in the season of constructing our physical church in San Mateo Rizal, Philippines. If you find yourself desiring to take part in this miraculous project of God,
You can scan the QR code at the corner or visit the content link to this video. And remember, a follower of God is called to be a matetes, a disciple, a learner, an imitator of Jesus. And all we do, let us be Christ-like. God bless you.